Amen. Maraming pong salamat. Mahilit na malita. Maghapon talaga kami ni Chip kayo rin. Sulit na kaarap namin. Amen po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat po na nandito para sa ating prayer meeting po. At sa ating po pagbabalita sa Sabado. Yan. April 11. Sports Festival po natin sa GNC, Buwag-Buwag. Ano po ito? Kasama Sports Festival, Album, and Young People. Ikot Carlo, maraming kasasama? Okay, so yan, Sports Festival, April 11. So lahat po ng sasama ng player, I think, isang pass tayo, no? Isang pass sa kailangan natin, hindi magbabago yung presyo, no? Nawa ay hindi magbago dahil nagsarado na po tayo ng usap, no? So, ano po yan? Maraming entry yan. Basketball, volleyball, badminton, chess. Yan po yung mga laban dyan. At iba pang mga entry, no? So, sulitin na natin yung bakasyon. So, ayan. Sa Sabado na po yan. Ang oras po ng alis natin, ano ba ang pag-usapan natin? 6:30. Tama ba ako? Tama. Ayan. 6:30 a.m. So, dito tayo magkikita sa harap ng church. No? Kanya-kanya tayo ng baon para rin na problemahin ng church. Ano po? So, kanya-kanya baon po yan. May groupings naman po yan. Kung anong usap. Ano? May women's, may men's, at saka young people. No? So, yan po ay sa Sabado na. Pwede naman po yung mga dati na mga dati uniforme. May mga uniforme ninyo na lalo na yung basketball. No? Oo pa yun. Yung mga player, mga bubo. Kayo, basketball. Sabado. Baka kulang yung player. No? So, ayun po. At kanina po, ay natapos na po ang amicable settlement. Tapos na po yun. Finality na po. At ano po kami, nag-close deal na po kami. Naharap na po kami sa court sa next week para maisara na po yung kaso po. At yun po ay sa Webes next week. Ibabalik na po kami sa court na Orani alas 9 ng umaga. Kanina po kasama ko si Chief dito, 8:30 pa lang ng umaga. At sa munad po ng tanghali, kasama ko si Atilea at si Delilah, para po sa pagsasaayos sa opisina ni Atty. So, yan po yung ating mga pagbabalita. At ang mga susunod pa nating gawain ay day out. Yan, nakalain na po yung day out. After this sports festival, break nyo naman ang day out na mahanapin. Para magkaroon na tayo ng break para maaga-aga mo, nagkaroon na tayo. Kasi nga agawan yan sa schedule ng mga resort. So, yun po yung susunod natin gagawin. Tapos po yung council sa linggo, mayroon na po agad meeting, at sasaayos na po natin ating mga gagawin. Ito po, para naman po sa ating kawain. At saayos na rin po ang lahat. At yan na po yung ating mga gagawin sa mga susunod pa. Isusulit natin itong bakasyon, magpupupos tayo sa pagsasayos ng ating church. So, excited na po tayong lahat. At lahat ng yan ay may pagbabago. Excited na po tayo sa mga pagbabago. Wala na tayong worry. Wala na tayong emotion doon. We'll just praise the Lord sa lahat ng kanyang provision, sa kanyang ginagawa. At ang lahat naman ng yan ay inihahanda ng Panginoon. Okay, tuwagin po muli natin ang ating chief dito sa pagpapatuloy ng ating pangyayon.
Kaya na. Okay, gawin na natin at dito. Sa kanyang testimony. Marami share ko eh. Marami bless na bless kami natin sa tapos niya natali magtawag ka. Oo, tama. Tawag ka. Oo nga, bakit wala tumayo? Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na lahat po natapos na itong gawaan ng mga kababaihan. Successful naman po. May susunod na naman po ulit sa third Monday. Pangalawa na po namin yung sa Jail Women's. Nanayahan ko po kayo. April 18 po ba? Kuya Words? April 20, mali po ako. Third Monday yun, di ba po? Ako, i-chat ko na lang po yung ka-chatmate ko. Yun po, third Monday po, April 20, magsisama po uli kayo mga kababaihan. Kailangan ko rin po ng suporta ng deacons, ng may mga sasakyan. Please po, magsisama po kayo. Lalo po yung chief deacons po, kailangan po yan. Nawa maging maayos po. Ang speaker po namin doon ay si Kuya Remy. Kaya malamang alauna po kami mayari. Kaya po, pagpuli sa Panginoon. Ang nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa feeding program. Talaga pong dumadaloy ang biyaya ng Panginoon. Medyo nagkaroon po ng problema na December, may kumuha po doon. Kaso lang po umalis na sa charts. Kaya po, ayoko na po siyang obligahin dahil hindi na siya member. Problema po namin yun kung sino po yung magsasala ng feeding program ng December. Pero answer prayer, praise God. May bigla akong nagbigay ng 5,000. Salamat po sa taong yun. Siya po ang ilalagay namin ng December. Kaya napakaagang biyaya, hindi ko pinapatayaan ng Panginoon ng gawain ang feeding program kasi maraming bata ang maliligtas, kahit inosente, alam nila ang kasalanan, alam nila ang kaligtasan. Kaya nung time kayo marami pong tumanggap, salamat po sa mga women's na nagbahay-bahay. Alam ko marami din silang nasiran. Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo nito. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa araw-araw po ng buhay namin. Nakakaraos po kami. Noong birthday po ni Roseanne, ni Racy, salamat po, nakaraos po. Salamat po sa karagdagang taon na binigay sa dalawa kong anak na aming kayamanan. At higit sa lahat, ang aking nanay, at ang itimarisip ko na nag-birthday ng December. Salamat sa Panginoon. Umano yung nanay ko na 89 na po siya. Kaya po, pagpuri sa Panginoon. Sabi ko sa nanay ko, okay lang, kahit magkalat ng dumi, umabot ka naman ng 100,000. Ay, 100 years, para may 100,000 ka. Sabi niya, oo, sabi niya. Sabi ko, para meron ng 100,000, umabot ka ng 100 years. Sabi niya, kakayanin mo ba? Kakayanin ko, sabi niya. Kaya nakakatuwa po nanay ko. Kaya pagpuri sa Panginoon, ang saya po ng birthday niya. Ang pinakamaganda po doon na na-bless ako. Hindi po ako nanghihinawa sa may okasyon sa amin. Kaya lagi ko po talaga inuunang i-share ang Word of God. Nakapag-share po ako ng time ngayon na ibahagi ko po ang salvation sa kanila. Ilino ko po sa kanila ang salvation. Ginawa ko pa nga akong sample ng nanay ko. Talaga yung nanay ko, binibisita nila Kuya Sito. Meron po siyang sinabi na sabi ko, Ina, pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? Siyempre, doon sa lamang na bayan. Bakit? Tinanggap ko si Jesus meron akong buhay na buhay na walang hanggan. Kaya, nagpalakpakan po sila talaga. Napakabuti ng Panginoon talaga po.
nagpatak-patak po kami. Sabi nga, ang isang walis hindi makakapag-walis na isa lang kung hindi dapat sama-sama. Kaya nagpusige po ako, nagpatak-patak kami para po makatulong kami kahit pa paano sa pagpa-check up ng kapatid ko kasi kailangan na po mag-ay po. Kaya po, salamat sa Panginoon, although lalapit pa po kami sa mga government. Nawa po ipag-pray po ang dito ko na maging maalis po ang pagdapit niya sa PCSO, pagdapit niya po kay Winang Roman, ako po mag-aayos. Nawa maging okay na po ang kapatid ko at hindi sa lahat mapamahatag po siya sa kanyang karamdaman. At higit po ako, nakakaramdam ako ng takot, kaya naman sa members, na hindi naman dapat bakit ako matatakot. Ang kinakatakutan ko po kasi ilang beses na po namin siya sinisira, nilang inisip ko na pinupuntahan sa bahay. Pero pinaninindigan niya kami po kung ano yung religion na kanyang nakagisman, kung ano po yung kanyang doktrina. Pinaninindigan niya kami po yung kasama sa prayer na makita ng kapatid ko ang tamang katuruan, ang tamang pananampakan, ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Yun lang po ang kulang. Kasi sa puso niya, alam ko kung paano siya nananalig na nanampalataya sa Panginoon, ang the way kung paano lang po niya paglilingkodan ng Panginoon. Yun lang po ang talagang dapat maitama. Nagpupuri din po ako sa Panginoon, graduate na po si Racy, nangyari na po yung baby nila. May isa pa pong baby na nakasalo ang anak ko, naging okay po. At nagpapasalamat din po ako sa mindset ng anak ko na kahit pa paano po, kahit construction na part-time, pinapasok niya yan. Basta may pera lang siya, may allowance lang siya. Kaya nakikita ko po ang dedication sa anak ko. Salamat po sa Panginoon. Pinagawa niya na po. Paris po ngayon, nag-part-time po siya, pinapasok siya, pinasya agad. Dedication po na siya agad dyan. Sa gawin niya, para mag-part-time. Kaya papuri po sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Sa Rayam po, okay na po lahat. Meeting niya po, pinag-pray ko po, action prayer. Nag-normal na po ang kanyang baby. At nagawa na rin po siya disiplina sa sarili niya. Nag-jogging na siya. Lagi po yun, lagi po siya nag-jogging. At salamat din po sa Panginoon. Malapit na po siya umalis. Bilis na lang po ang kailangan at makakaalis na po ang anak ko. Kaya lang po hinol dahil na po sa gera. Nawa matapos na po yung gera para po makasampa na po si Rayan. Nawa sama niyo rin po sa prayer na pagpunta niya sa sampahan. At sama rin po aking maluga. Ngayong April po, manganganak na siya. 2 cm na po, nagpa-check up po siya. Anytime pwede na po ilabas ang magiging apo ko. Pakisama po sa prayer na maging okay po. Salamat sa Panginoon sa karagdagang ako na dagdag pamilya, blessing sa aming pamilya. Kaya papuri sa Panginoon na lagi siyang pumikilos. Lagi ko po sinasabi sa inyo na hanapin mo muna ang aking kawalhatian at ang aking kaharian at ang bawang mga bagay na wala sa iyo ay aking idadagdag. Siya nga po, lagi pong Panginoon na nagdadagdag sa bawang bagay ng aspeto ng aking buhay. Papuri po sa Panginoon kasi po talagang napakabuti niya po. Hindi niya po ako iniiwan. Okay po ako. Ngayon, na-realize ko sa akin, yung nagkagawa ko ng devotion, na-realize ko sa buhay ko, isa lang po. Ayoko yumaman, ayoko buminhawa. Okay ako sa hirap na dinadanas ko. Enjoy ako sa mga problema at pagsubok na dinadanas ko. Enjoy ako sa hirap ng katawan, emotionally, physically, mentally, financially. Masaya ako dahil doon ko nakikita ang biyaya, ang pagmamahal, ang paglakap sa akin ng Panginoon. Hindi niya ako iniiwan. Ayoko magiging harap. Baka hindi ko maramdaman ang kanyang presensya, hindi ko maramdaman ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga gabay. Kaya sa papuri sa Panginoon sa lahat ng mga
dumating po siya, dinala namin sa office, nakita niya po yung mga picture natin. Gagalahin daw nila yung sa church nila dahil napaka-organized daw po. Tapos tinuro pa nga po ng isang kasama si Ate Laila. Ito ba yung secretary? O, sabi niya, sabi ko, opo, ayan po si Ate Laila. Ganun pala, organized kayo dito. Kaya, opo, sinabi ko po, dalaga po yan ba? Kaya, napakabuti ng Panginoon. At nang hanggang sa pag-alis nila, napaka-praising. Alam niyo ang sinabi, nandun kami ni Kuya Ronald. Sabi niya kaya Tony, Tony, paano yung mga taong ito, parating maganda ang bukas na mukha, masasaya ang mukha nila dito sa church. Nakikita ko yung saya. Sabi niya kaya, diba? Maganda daw po ang bukas na mukha namin, parang daw po karoon masaya na kami sa kabila ng problema. Meron daw po siyang inantinan na church, lahat daw po ng member daw nakasibakot. Pero dito daw po nararamdaman niya, parang ang gaan at ang saya. Sabi ko, ang presensya ng Panginoon yan. Kaya sa Panginoon ko ang mataas na pag-ulit pasalamat. Tinatawagan mo po si Ate Mary. Wala akong kawala. Mapagpalang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po ako, meron na po ako share. Sabi ko kasi nila, magpasalamat ka sa Panginoon, kinakalapit ako. Kasi po nung isang araw, alas 4 pa lang po kasi gumigising na ako, nagluluto na ako ng baon nila. Eh ngayon po, lalo kasi mga baonan nila nasa taas, eh hindi ko po abot. Kumuha po ako ng silya. Ang pinagtatakang ko po, paano po nasira? Ngayon po, yung po pinakaangahan po ng silya, nabiyak. Eh ngayon natakot po si Edwin, imbis na ako matakot, siya po yung ninervyos. Sabi niya, Nani, ano nangyari na paano kaya? Eh, alam mo kung paano masira yung upuan, hindi sumampa lang ako. Hindi ba nasugat yung biti mo? Hindi ba nasugat yung hita mo? Hindi ba lumusot yung paa mo? Hindi ako. Ay, salamat sa Panginoon kaya hindi ka nasaktan. Ano ba nangyari? Hindi ko rin alam tatay na ganyan po. Ano nangyari? Bakit nasira ang upuan? Eh, ganyan wala namang kapong sira. At saka yung po bahagi ng silya namin, yung matigas, ay yung inupuan ko. Yung tinutungan ko ng paa ko. Pero ngayon na naman po, paano kung nasira yung gitna? Ngayon po, kaya yung po sa kabutihan po ng Panginoon, salamat po, ingatan niya po ako. Sa totoo naman po, nung ko pa pong gusto magpasalamat sa Panginoon mag-share sa inyo. Kasi po, nung pong last year, may taga-Purity po kami nakita. Kinumusta po kami. Sabi na po sa amin, kamusta na? Mas mabuti kaysa dati. Sabi ka na po sa akin, saan pa rin kayo umaatid? Doon pa rin ba? Oo, ako sa Petronila kami. Ang tatag naman ninyo, sabi sa amin. Ang nagpapatatag ang Panginoon sa amin, dahil walang Panginoon, wala din kami, sabi ko ganyan. Tapos po nung pong February, may nakakita na naman po sa amin sa plaza, kinamusta pa rin po kami. Oh, kamusta na kayo? Ganun pa rin yung isang sagot ko, mas mabuti kaysa sa dati. Tibay din naman, kaganyan sa amin na naman. Ay ang kabutihan ng Panginoon sa amin ko, bakit naging matatag, naging matibay kami? Kasi po sa totoo lamang po, ligid naman po sa atin lahat, yung nangyari sa amin dito sa church. Tinandaan ko po yun eh. May 12, 2016, may nangyari dito sa church. Sa totoo lang po, amin ko lang po sa inyo. Noong time po kasi na yun, linit naman po sa women's na nag-o-off ako sa pag-attend sa women's. Pero sa totoo po, hindi mo ako naglalagay. Kumbaga po sa inano ko yung sarili ko. Paano ko pag-sarili disiplina ko, inano ko sarili ko, bakit ko nagawa sa church yun? May nagsasabi, hindi mo naman magagawa yung uli dahil sa isang tao. Pero sinukukuho sa Panginoon. Isa sa mga anak ko, ang sabi, Nanay, aatin pa ba tayo? Oo, ako ganyan. Bakit kayo hindi kayo maatin? Sabi ko, anak, bigyan mo na ako ng pagkakataon para sinasabi mo sa sarili mo kung tama o mali ba yung nagawa ko. Sa totoo ko, nagtatalo ang isip ko, ang puso ko,
May nagsasabi, isa sa mga anak ko, nanay, sa balot na lang tayo umatin. Sabi ko, anak, kung sa balot tayo aatin, bakit si Ate Roxanne, ang layo ng Petrolina, pero umaatin? Gayon ang lapit lang ng church sa Tagula. Ayun po yung nagiging ano ko. Kaya sabi ko, Panginoon, bigyan niyo nga po ako ng isang desisyon. Desisyon kung magpapatuloy kami sa church o aalis kami. Kasi may mga bagay na totoo lamang po nung time ko iyon. Nag-iisip ako kung tanggap kami sa church kasi sa totoo ko, nagmamasid ko sa mga obedience. May time na nandun ka sa sulok. Hindi kami nahabati, hindi kami ningitian. Pero isa, dalawang tao, doon ko nakita na talagang umiling kagabitan kami. Sige, nag-pray po ako. Sabi ng asawa ko, nanay, doon pa rin tayo. Nanindigan ng asawa ko, doon pa rin tayo sa church na yun. Kaya yun ang sinabi ko, ang inanuhan ko nila sa Panginoon, Panginoon, kayo ang titignan namin. Kung titignan po namin ang ginawa niyo sa buhay namin, titignan po namin ang pagmamahal na pinaparamdam niyo sa amin. Sabi ko sa mga anak ko, kausapin man tayo hindi ng member, okay lang. Kasi hindi tayo sa kanya tuminay, kundi sa kabutihan ng Panginoon. Pero nung nagtagal, doon ko nakikita, isa-isa mo silang dumalawit sa akin, hindi hikayat ako. Kaya doon po ngayon, sa biyaya ng Panginoon sa pagmamahal, nagpatuloy po kami dito sa church na ito. Hindi mo namin tinignan yung mga bagay na masusunod nangyari sa amin dito sa church. Tinignan namin yung pagmamahal po ninyo, yung pagtanggap ni pa rin po sa amin ng pamilya ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, yun po. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan bagamat makagawa pa kami ng kasalanan sa church. Nandito pa rin ang tinanggap ni po pa rin kami po. Kaya sa Diyos po ang pagtuloy pasasalamat. Si Adelita po. Ulit-ulit po sa akin. Hinala ko po si Pastor. Yung dalawa rin. Solve na tayo. Nag-bless ako masyado kay Ate Lily. Ano sasabihin ko? Nagulat ako. Hindi nakahanda na. Hindi, pero sabi na, araw-araw may blessing tayo. Pag-isip pa lang natin sa umaga, napaka-laking blessing na. So, dapat salamat ako sa Panginoon. Natapos namin yung isang taon sa school. Nakabakasyon na kami ngayon. So, salamat sa kalakasan, sa wisdom, sa pag-iingat na binigay niya sa akin, sa pagtuturo. Salamat sa Panginoon sa araw-araw na paggabay niya. Salamat din sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya sa akin, sa aking pamilya. Ngayon bakasyon, nakakasama na ako ng aking walking body. Si Kuya Sito. Nag-walking na rin ako ngayon. No, for the health. At bakit kaya? Sabi ko nga, may nag-comment. Ganda yan ginagawa ko tilita. Parang bilulak kumapayat. Hindi naman sa pagpayat yan. Yung ginagawa ng walking sa loob ng katawan ko. So, salamat sa Panginoon sa patuloy ng sa provision niya, sa pagpapabay ng pangangailangan, kahit na alam natin na araw-araw tumataas ang gas, ang diesel, no? Pati lahat ay domino effect, lahat sumusunod, pati yung tilihin. Sabi ko nga,
Parang gusto ko pang pumapasok. Hindi ako namang problema sa palengke. Sa pamamalengke. Kasi si Kuya Siro lahat. Sabi ko, ba't ngayon dala ko 1,200, natira 200 na kasi pinamili ko. Ang hirap palang mamalengke. Sabi ko, ang hirap mag-budget. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na hindi niya tayo pinagkukulangan. No? Laging sapat ang kanyang biyaya. Kadalasan sobra pa. So, salamat sa Panginoon. Ganun din sa pag-iingat niya sa aking mga anak. EJ, nakuha niya din yung kanyang scholar. Salamat sa Panginoon. Ganun din kay JJ, salamat sa patuloy ng paggabay sa amin kapag punta na nasa Manila. Kahit na malayo siya sa amin, ay patuloy pa rin siya nagagamit ng Panginoon doon. Kahit hindi siya umattend dito, nagagamit siya ng Panginoon sa pagdadrive sa CCF. Pinalalago siya spiritually. Minsan nga, pagka nagkakausap kaming pamilya tungkol sa spiritual, nag-request ako sa anak ko, minsan siya pa yung ginagamit ng Panginoon, na review kami. At saka, lumalagin yung kanyang pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Papasalamat din ako kahit na doon siya umatin, pero yung kanyang pagta-times dito ng paling binibigay, pinapadala niya. So, salamat sa Panginoon at yung sabi nga, ang natin sa mga anak natin, i-train natin sila, di ba? Train na pa child in the way that he should go. When he is old, he will not depart from it. So, ngayon ko nakikita yung pagtitrain namin sa kanya tungkol sa pagbibigay. Kasi elementary pa lang yan. Titrain na namin siya na anak, kung magkano yung baon mo, alisin mo na agad yung 10%. No? So, sa murang edad niya yun, alam niya, agad-agad niya na inaalis yung tithes niya, kahit na 50 pesos na yung baon niya, 5 piso, tatagdarin niya na. So, ngayon, nakikita ko hindi mahirap para sa kanya yung magbigay para sa Panginoon. So, yun yung pinagpapasalamat. At yun din yung ilala namin kay DJ, na kung ano man ang maging blessing mo anak, ay ibalik mo sa Panginoon. No? Para hindi yung para yan na para i-bless na lalo ng Panginoon. Hindi. Kasi yun yung obligation mo sa Panginoon. Yun yung duty mo. No? Na ibigay yun sa Panginoon. So yun, salamat din sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan kay Luisito. Ngayon pahinga siya. Yung aming washing machine ay pagbabay. Napahinga siya ng 2 buwan. Sabi ko, napakahirap pala talaga ng ginagawa ng mga naiiwan sa bahay. So, tayo nagtatrabaho, dapat alam natin yun. Tayong mga working mom, working na hawak na asawa, minsan tayo pa'y nagbubugnot pagdating natin, bakit wala kang luto, di malinis ang bahay, hindi nakatupi ang damit. So, dapat intindihin natin sila. Kasi nga napakahirap lang nasa bahay. Akala lang natin wala silang ginagawa. Pero, yun. Tsaka iba talaga yung, huwag natin ikukumpara yung babae sa lalaki. Kasi tayo mga babae, alam natin mag-multitasking. Di ba? Lahat yan, i-intindi mo. Yung lalaki hindi, nakapokus yun sa isang bagay. Pag ginawa nila ito, eto muna. Huwag natin ipipilit na, ba't ako naglalawa, naglilinis, hindi sila ganun. So, intindihin natin, lalo na yung mga asawa natin, yung mga lalaki. So, yun yung nagkaroon ako ng realization. Pero syempre, tumarating din sa point na yung nakikita ka, kasi nasa bahay ka lang, sanay kang nagwo-work, sanay kang umaalis araw-araw. Pero salamat sa Panginoon sa patuloy ng pangungusap sa akin na through prayers, through sa pagbabasa ng kanyang salita, nakikita ko yung mga flaws ko, yung mga lapses ko, yung mga mistakes ko,
So, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya ako hinahayaan na yung ako yung madala ng inis, ng galit, ng irita. So, salamat sa Panginoon. At yun din, pinagpapasalamat ko sa Panginoon ng patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating church. Alam natin, meron siyang ibibigay sa atin na mas malaki, hindi pa natin nakikita sa ngayon. Pero sabi nga, all things work together for good. So lahat ng bagay nagkakalalong lang. Hindi natin makikita sa ngayon, pero alam natin sa mga susunod na panahon, alam natin, ipapakita ng Panginoon bakit nangyari ito sa atin, sa ating church. So, mingaw ko, maraming salamat na pagpupunta. Amen. Salamat po sa mga testimony. Tumayo na po tayo lahat. Tawin po natin ang mga ipapurihan. Ang Ama ay papurihan, ang Espiritu Banal, ng mga taong ilalang, at ng tanang panangitan. Kapatid na langit sa ating panalangin. Amen. Tuloy na po natin ang special number. Amen. Okay, tayo po lahat ang umawit. Pwede po natin ang song number 90. Sa mga utos ng Diyos tayo ay sumunod. Pwede po natin, ready, sing. Sa mga utos ng Diyos tayo ay sumunod. Sa kahit tayong mahirap na Ang
paano hindi sila yung nag-send? Sinin sa akin na sa akin. Amen. Salamat po. Salamat po. Sino yung speaker? Ako. Kaparangan. Baka, di ba? Oo. Ikaw sa mga bakasil. Bakasil mo eh. Ano lagi mo na vice president? Totoo naman. Salamat po. Maluwag. Kaya nakakababa. Salamat po sa Panginoon. Ito po. Kanina, pinakinggan ko yung mga testimony. Praise the Lord. Ito po. At yan po ay biyaya lahat ng Panginoon. Bakit nga gano'n, ano? Yung mga inaasahan mo hindi sa iyo, sila pala sa iyo. Yung mga inaasahan mo sa iyo, yun pala hindi sa iyo. Ganun pala. Hanggang ngayon, namamamahal sa Panginoon. Those people we trusted, they are not. But the people na alam mo hindi, gano'n sila yung nagbibigay ng support. Sabi ko, hindi ko talaga matatawanan ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa mga testimony. At yung isa mga anak niya natututo sa CCM. Sabi ko, Project Deacon, bago natututo sa CCM, kaya naturuan na ng magulang. Nagsimula yun sa magulang. May tanim na yung bata. So, na-enhance lang siguro. Kasi may umatindi sa CCM, pag may mahabang buhok, hindi nagbabago. Lalo nagiging worse. Sura. Paano natawaan? Ano yun? I don't know. Kung anong pinabago ng Panginoon sa kanila. So, CCM, bakit ako doon siya? Bakit ako pagbabakiyata sa sura? Ganun pa rin. Lalo kami hindi. Isa nga, kulay yung pag-uot na rin. So, salamat po sa Panginoon. Kanina po, tulad ng nasabi ko, okay lang po, naiayos na natin ang ating case, sabi nga ng Panginoon, bakit daw lahat kayo nakakagay? Kasi sinimulan na po natin yung hindi. And we started to accept all those things na yun ang ginagawa ng Diyos. Kaya naging masaya tayo lahat. Kasi 5 years ago na. Hanggang ngayon ba naman, gano'n. Siyempre magbabago na. Kaya usap ko nga yung atonte. Ang mura atonte, gano'n ang itsura namin. Kami kalit, kami harap na. Pero umaandar po ang Panginoon, pinakausap ko. Sa lahat ng kausap namin, kayo hindi madaling kausap. So, amen for that. Tumawag tayo sa pag-aaral ng Panginoon sa John chapter 3. John 3, 22 hanggang 30. Makitayo po tayo lahat at sundan nyo lamang sa inyong mga banal na kasalanan. John chapter 3, verse 22 hanggang 30. Sabi po dito, after these things came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there he tarried with them and baptized. See, nagbabaptize mo kasi Kristo, and baptized. And John also was baptizing in Ainon near to Salim, because there was much water there. And they came and were baptized. For John was not yet cast into prison. Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come unto him. And John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. He must increase, but I must decrease. Tayo po nalang, parang salamat po sa gabing ito, patnubayan po kami ang samahan sa aming pag-aaral. Ito po aming dalangin, ito po siya magsilbing guro sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The disciples of John was wondering, sila, nag-iisip, at nag-observe, and observing about what is happening, anong nangyayari to their master's ministry. Some of the people now are turning into the baptism of the disciples of Jesus rather than to John. Maybe they are thinking, what will happen to us? Shall we continue in the ministry of John? We are now decreasing, and Jesus' followers are increasing. Lord, ano po nangyayari sa amin? Why is this happening? Bakit po kami nangungunti? Bakit po nangyayari ito? Ano po ba ang kalooban ninyo? Naging question natin yan, di ba? Nagiging tanong natin yan. The same way. Pero ang sabi ni John the Baptist, is it normal? He must increase, but I must decrease. Why? There will be times na hindi ka palaging increase. Meron kang panahon decrease. Para decrease din siya. Ang business pa, laging boom. Hindi. Ang business pa, laging malaki ang kita. Hindi. Karamihan na simula ng business din. Padang o na pababa. Ganun po nangyayari. John the Baptist says, it is normal. He must increase, but I must decrease. The ministry of John is in transition period. Ang ministeryo ni Juan Bautista ay nasa pagbabago o nasa transition period. It was carried by the disciples of Jesus. Later, in a new way and in progressive revelation. Now, our topic is the ministry of John the Baptist. What lesson we can learn from the ministry of John the Baptist? Number one, the ministry of John was already fulfilled. Ano na siya? Done. It was succeeded. It was in victory. Nagawa na ang nararapat. John chapter 3 verse 28. Sabi dito, ye yourselves bear witness, sinabi ni John to that I said, I am not the Christ. Salamat sinusundan niyo ako. Salamat naniwala kayo sa akin. Salamat nagpabaptismo kayo. Pero I'm telling you, I am not the Christ. That I am sent before Him. Hindi ako ang Kristo. Isinugo ako para i-prepare ang dadaanan ni Kristo. Mga kapatid, hindi tayo failure. Nagawa
We are done. We are finished. We are victorious. The ministry of John as a forerunner already done and fulfilled. He already prepared the people for the coming ministry of Jesus after he was baptized. He starts to preach the gospel of the kingdom. Nung mabautismo si Kristo, nagsimula na rin siyang mangaral ng gospel of the kingdom. Nangaral na rin ang 12 disciples. At anong ginagawa nila sa kanilang nangaralan? Ininulong nila. Sino nag-praise? Si Jesus lang ba? Sino napapapurihan? Si Jesus lang ba? Hindi. Kasama ang pangalan ni John the Baptist. Kaya nga yung pangalan ng Baptist. Because it started from the authority from heaven. Kaya yung ministry ni John, daladala ng mga disciples ni Jesus. At hanggang ngayon, daladala din natin ang kanyang ministry. It is not a dream. What do you mean by this? This means, when one ministry is done and come to an end, there will be coming a new one and a new opportunity to serve. Yung mga nagawa ninyo, nag-feeling kayo, nag-jail kayo, nangaral kayo, naglakad kayo, nag-share kayo, hindi na sayang lahat ng yun. Nakapagtanim kayo, may dala ang taong ninaralan nyo, isang araw tutubo yun. Naging bahagi ka ng pangangaral na itinuro ni Kristo, na inihanda naman ni Juan Bautista. That's it. Kaya sabi ni John, fulfill tayo, i-carry over na nila yan. So, he must increase, but I must decrease. Number 2, the ministry of John the Baptist. The ministry of John was carried away in a new revelation. So, yung ginawa ni John the Baptist, tuloy-tuloy na itinaguyod ng 12 apostol. It means hindi siya naputol. Tuloy-tuloy siyang ginanap. Ano sabi sa John 3:25? Ito yung tanong nila kay John the Baptist. Rabbi, si Jesus tinutukoy. Tinatanong nila si Jesus. Tinatanong si John the Baptist, Rabbi, si Jesus, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold the same baptizer. Sabi nila, John the Baptist, Master, nagbabautismo tayo, di ba? Dapat tayo lang yan. Bakit sila nagbabautismo din? Hindi, sabi ni John. Pareho lang yan. Kasi nag-aalala sila eh, nanguwagi sila eh, bakit si Jesus lumatako na yung kami niya. Yun nangyari, parang nagtaka rin sila. Ayun o, nagbabautismo din sila, and all men come to Him. Doon sila namamangha. Para sabi nila, Master, naiiwan na tayo, makikipag-competition ba tayo? Yan ang tingin ng iba eh, competition. The baptism and the repentance of John was still carried away by the apostles. In a new revelation. What is that revelation? It became the first act of obedience. Yan turo ni Kristo. Then it became the first act of obedience, and then later in the revelation to Apostle Paul, that it was an act of identification to Christ. So, nag-evolve yung mga ibig sabihin ng paglubog mo sa tubig.
Una, baptism unto repentance yan. Yung mga nangangaral sila sa mga Hudyo na nangalayo sa Diyos, mga sinalikod sa Diyos. Magsibalik kayo sa akin, mga backsliding Israel. Come to me. This is the baptism of repentance. And then, kung si Jesus na, sabi niya, payagan mo yun because this is right. Ito ang tama. To fulfill all righteousness, para sundin ang lahat na kautusan. Naging first of obedience na. Tapos nung kay Pablo na, panahon na ni Pablo, itinuro niya na hindi ba nakabautismuhan sa inyo ay nakabautismuhan ng katulad sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Tingnan nyo, ano yung revelation. Pero yung form of baptism, hindi nagbago. Lubog pa rin sa tubig. Kaya nga hindi tayo nag-sprinkle, hindi tayo nag-pupuri, hindi tayo nag-bibigyan ng bata. Bakit? Yung sinimula ni John the Baptist, dinala ng mga disciples, dinala ng mga sumunod na mananampalataya, dinala hanggang sa panahon ngayon. So that's it. So the ministry of John, number 2, I was said, it was carried away in a new revelation. What lesson we can learn? This means what was started by John the Baptist, it was continued in the ministry of the 12 disciples. The moral lesson, the place, the people, the character may be changed, but the ministry of preaching, discipling, and baptizing was still the same. Hindi siya nagpapago. Kung ano dinala nila noon, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. Kahit wala na tayo sa lugar na ito, kahit napapalitan ng tao, kahit iniwan na tayo ng ibang tao, pero ang Diyos ang nagpapala sa atin, the same ministry, the same preaching, the same teaching of Jesus, the same baptizing, dala natin yan. Bakit? We are not followers of men. We are followers of Jesus. Hindi yan nakukuha sa lugar, hindi rin yan nakukuha kung saan, hindi rin siya nakukuha sa palagay ng simbahan, hindi rin yan nakukuha sa paramihan, kundi nakukuha yan sa katotohanan ng turo ng mga tao. Yun ang tunay na dala-dala ng mga itinuro ni John the Baptist. We are not followers of men, but we are followers of the teachings of Christ. Number 3, the ministry of John and of Jesus are both came from heaven's authority. So, the authority that we have, still the authority that we have kahit wala tayo sa lugar na ito. John chapter 3 verse 27. Sabi ni John the Baptist, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. It makes yung ministry ni John authority from heaven. And that authority from heaven was carried away by the disciples of Jesus. At pinangunahan naman iyon ng Panginoon sa Kristo. The ministry of John and of Christ are both from heaven. They have the same goal. They have the same work. This is to bring back the people of God who are scattered in all Israel. And in the time of Jesus, the gospel is carried away to all the world. The one is through the water, the other is through Calvary. The one is preparation, and the other one is the actualization. Mga panahon ni
John the Baptist, preparation. Inihahanda. Ang puso ng tao inihahanda. Inaaralan ni John the Baptist hanggang sa dumating ang Kristo. Nung dumating na yung Kristo, nagti-Kristo siya. Nagti-Kristo yung Kristo. Pero yung ministry niya, kinerin away na ni Kristo. Moral lesson. We've learned so many things. We are all prepared. We have seen the Word of God. We have seen the organization, the proper organization. Kahit kakaunti lang kayo, pero higher level na thinking ninyo. Kasi sanay na kayo sa church. Alam na ninyo ang gagawin. Hindi katulad ng isang nagsisimula from zero. Pero ang thinking ninyo, higher level na. Kasi naranasan din niya within almost 10 years na magkakasama tao how the church is organized. Yan ang tinuturo sa atin ngayon ng Panginoon. Mararanas sa atin ng Panginoon ngayon, yung starting point. Sanay tayo may ganito. Sanay tayo makasilo. Sanay tayo walang itigdig. Ngayon baliktad. Lahat ng hindi niya naranasan, ipararanas sa atin ng Diyos. Kasi hindi natin naranasan. Hindi ko naranasan. Pagdating ko dito, may church na ako, wow! Nakasilo na ako, wow! May tao na, wow! Blessing. Pero ngayon, pararanas ng Diyos from the grassroots. And that is better. Bakit? Doon tayo magsisimula, matuto at matuto. It's a blessing. Sabi nga ng isang pastor na nagsabi, nasa higher level of faith na kayo. Kasi sa morality, kilig-kiligan na, matira-matipa. Wala na tayo dun sa nang inaaliw pa. Wala nang inaaliw-aliw pa. You want to continue. If you go out, para tayo gagawa. Para gano'n na tayo. Ang tawag na higher level of faith na tayo. There is one instance in the Bible. Sabi ng Diyos, kunin mo lahat ng tao. Lahat ng ipon na makapagdigma. Opo. Okay. Madaanin natin sila sa isang ilog. Tsak, na yung mga yan. Painumin mo lahat ng lalaking yan. Inom silang lahat. May uminom para mga animals, para kaso. Dumapang sa tubig. May gano'n eh. Nagtugwa. Siyempre. Mahigit yung lugar nila. Yung iba hindi. Lumuhod. Kumuha ng tubig. At suminyo. Pero yung mga nila. Aware. Sabi ng Diyos, lahat ng uminom na parang animals, tanggalin mo. Bakit po Panginoon? Unable lahat yun. Hindi po pwede sa kaya. Sinong dadali natin? Lahat ng umawag sa tubig at uminom ang pagano, yun dali mong tao. Bakit? Bukas ang isip na mga handa sila sa ano mangyayari. Handa pa kayo. The ministry will change, everything will change. But we have the same. Meron pa na. May partner ba kayo? Maraming salamat po sa gabi ito. Natuloy mo kami bigyan ng itibay at sa pagtatuloy ng mga gawain. Narito na po kami sa sitwasyon na kami po ay magpapasibula Panginoon. Pero nagpapasalamat po kami dahil ito ay blessing sa amin. Isang bagay na naging masaya na kami Panginoon at panatag. At salamat po Panginoon sa lahat ng ginawa mo, sa paggamit mo sa amin, sa lugar na ito Panginoon. Salamat po sa within this 50 years Panginoon na sinamahan mo.
Alam ko sa kami. At lahat po ng bagay na ito, pinipare po para sa amin. Inihanda mo kami, Panginoon, inayos mo po kami. At salamat po sa provision at sa lahat ng inyong pinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa gabi ko. At sa ito po ang aming samantalangin, sa mga kami sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. Tawagan po natin si Dito. Amen. Salamat po sa message. At ngayong gabi, tayo ay umupo ng partner para sa prayer. Additional announcement po, ang mga deacon, meron tayong meeting sa Sabado with the homeowners. Tama? Tama po? Alas 7. Ay, pagod-pagod tayo. Kasi inaayos na natin yung mga natin. Oo, sabi na. Kaya rin naman sports class. Wala natin palagpasin. Sure.
kasi pagka hindi nakagano, next meeting iba na naman yung gusto mo. Ano na yung ganun pa din, ganun pa din. Kasi, pero kung hindi sila siya ngayon, hindi siya nga nakaraan. Parang pa rin wala sa kanya rin lahat, tapos napaitan siya ngayon. Ano nangyayari? Nakulong mo kasi siya kapusta. Ang lagi mo nangyari sa sarili mo, kung ano siya yung naging gusto. Ito lang siya nilay. Sa akin, ayun din. Siyempre, knowledge, vision, physical health. Walang yan, wala. Hindi kaya. Ayun, financial needs, paano, pagkaling kami kung matalungan ng door, paging maayos, paging smooth, paging nagawa sa work, ayun, after ng 6 months, pagpang 6 months na, saan mo? Ano ba kung pasok sa malipat ko lang kasi so yun, nakulit na ayos sa parang ginagawa ng sarili saka yung pag-aaral din nito saan ganun siya naman siya nagpapagagyan ng bahay. Kaya, saan ka naman yun lang, tapos yung next 3 years
Amen. Dito na po tayo lahat. Tayo po ay sama-sama sa closing. Dito na po tayo lahat. Angkat na po tayo ng kamay. Awitin po natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong
po patuloy na ilalagak sa iyo, mga kabigat ng ito, Panginoon. Aming mga alalahanin, ang aming mga problema, ang aming mga worries, iniiwanan namin lahat sa iyong harapan, Panginoon, at ipinapasabahala sa iyong kamay ang lahat ng bagay na ito. Ituro mo lamang po sa amin, mga nararamdaman po namin gawin, at patuloy niyo po kami gabayan. Salamat po, at sa amin po pag-uwi, ay ingatan niyo po ang bawat isa, ilako niyo po kami ng malalhati sa kanya-kanya po namin lahat. At mula doon sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisot, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa bawat sa atin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na Amen. Pangalaman natin ang Panginoon. Ang magandang gabi po. So, Sabado po ang lakad natin para sa ating sports presentation. Isa si Ate Jenny. Okay na po kayo yung ating pass. Nagpag ang presko. Po, dito tayo sa church sa Sabado. Wala
nagpasawa na po peso. Starting April 29. Two gifts naman eh. Two gifts naman, di ba?
para namin dito sa inyo, sama-sama ko po yung panalangin para sa kabubuti po yung mga namin.